Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Celebrity Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Celebrity Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po sana kayo mga katunay kay Celebrity Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe po dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated din po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Celebrity Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasukan mo na. So, mga ka-legit Dabber Cards, ayun, mga ka-legit Dabber Incorporated Cards or Tape Bulaga, abay, talagang ginagawa na yung kanilang bagong plano. Magkakaroon ng mga panibagong host. Ipinakilala na sino kaya ang maaalis. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell para more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabber Cards natin, na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. Maraming salamat sa inyo pong panonood at pagsubaybay. And for today's video, ay kahapon nga iniyabang netong si Isko Moreno yung kanila daw di umanong total running time of TV ads na meron na raw silang 31 minutes and 45 seconds. Kung tutuusin, ilang oras po silang ume-ere, dapat kung meron kasi nga meron kasi yung parang meron siyang katumbas na hours or minutes kung ilan dapat yung ume-ere sa isang yung TV ads po, na kung ilan din yung oras na umi-ere ang isang programa, dapat may katumbas po yun kung ilang minuto ang TV ads. Which means, meron po silang abono dito. Huwag nilang ipagyabang na 31 minutes and 45 seconds yung ads nila. Samantalang sa EAT, umaabot ng 40 minutes. Ang layo ng agwat. Tapos sinasabi nila na may mga bago daw sila mga advertisers. Samantalang ang mga advertisers na mismo ang lumapit or parang nag-migrate na dito po sa nasabing EAT, dito po sa Branded Eat Bulaga. Celebrity Updates, huwag naman ganyan. Minsan nga lang sila magpo-post ng ganyan. Yung tipong, sige, may achievement kayong nagagawa, pinost nyo nga. Pero ika nga ni Celebrity Updates, huwag nyo agad ipagyabang yan. Kumbaga, hindi katulad ng EAT talaga, is mas malaki. 'Di ba? Yung total running time of TV ads nila kaysa sa inyo. 'Di ba? Diyan sa Tape Bulaga. Kung tutusin, marami talagang na-achieve ang EAT. Kabago-bago pa lang nilang sibol, 'di ba? Pagpalagay natin yung mga host niyan is matatagal na. Pero, syempre, kita nyo naman kung paano i-adapt, kung paano ma-adapt ng mga tao, kumbaga, yakapin ang panibagong pangalan na hawak-hawak nila, na hindi nila ginagamit o sinandalan yung pangalang ginagamit dyan sa kabila. Di ba? At ito nga, yung sinabi din ni Celebrity Updates, yung ibang mga advertiser nyo is nagtatalunan na parang si Super Mario. Lipat bahay gang. Kumbaga, lumilipat bahay. 'Di ba? Pero nakikita ko naman, sa Facebook, may na number 1 kayo. Ngayon kung number 1 kayo, good. 'Di ba? At least nagkakaroon ng bunga yung paghihirap nyo. Pero parang yung naglalabas ng number 1 kayo is parang makakakampi nyo. Hindi, ganun nga nakikita ko eh. Marami din nagko-comment na gano'n. 'Di ba? Pero pag sa iba is mataas ang EAT. Pero siguro naman sa TV ads sa TV, sa TV ads sa TV. Sa ratings dun sa TV, alam naman natin, paulit-ulit nating sinasabi araw-araw. Tuwing itatapik natin ng TVJ na hindi ganon kalaki, ang nakukuhang signal ng TV5 kasi bago pa sila.
Hindi katulad ng GMA7 is kalat na yan. Alam na yan. Malawak na yan. Pero ang TV5 ay hindi pa. Pero pag titignan kayo sa social media, alam kung sino ang nangunguna. Diba? Kung saan naroon ng TVJ. Talagang ginagawa nila yan kasi ginagawa nila yan para at least mapalakas nila at makuha nila yung tiwala ng mga advertisers. Sabi po dyan ni Isko Nabay. Sabi niya kahit weekday, dinubog daw di umano ng ads ang noontime show ng EAT or ng hashtag Itbulaga nito lang Webes, November 17. Umabot daw ng 31 minutes at 45 seconds ang total duration ng mga TV ads na naipalabas sa commercial break. Patunay lang ito na malaki pa rin ang tiwala ng mga kumpanya at sponsor sa longest running noontime show ng bansa. So, patunay lang, no? Parang sinasabi nila na dun po sa 35 minutes and 45 seconds or 31 minutes ba yun? Ayan, 31 minutes and 45 seconds. Pinapakita nila, sinasabi nila, may tiwala daw sa kanila. Pero bakit nag-aalisan yung mga ibang advertisers? Yun ang katanungan doon. Bakit nag-aalisan? Kasi hindi mo naman sila maaano kaagad eh. Mapiplis sa ganyan lang. Siyempre, mga advertiser is nililibot yan. Diba? Negosyante yan, matalino yan, nag-iisip yan. Kumbaga, naglilibot siya na, talaga bang malakas to? Ang ganun, di ba? O, titignan yan, hindi lang dyan sa TV, sa TV. Siyempre, titingin din yan sa mga viewers nyo, dyan sa online. Siyempre, nagtataka sila, bakit sa TV ang taas nito? Pero pagdating sa online, ang baba. Hindi lang mababang mababa. Di ba ako bibilib ako ha. Bibilib ako para sa akin lang. Sorry sa mga sa supporter ng kabila ng Tape Bulaga. Pero ako bibilib ako, no, na kapag pati yung online views nila ay mas mataas sa EAT. Yun, para pair. Kasi sa akin hindi ako nagre-rely doon sa TV lang eh. Kasi nga yung TV5 hindi pa ganoon kalawak ang signal niyan para maabot lahat. Yung Luzon, yung Visayas, Mindanao. 'Di ba? Oh, eto na lang. Habang hindi pa ganoon na nangyayari, kapag sila is tinalo nila ang EAT sa social media, 'di ba? Sa mga viewers sa YouTube, sa Facebook, doon na ako talaga maniniwala. Yun yung hamon ko. Oh, 'di ba? Yun ang hamon ko. Kasi nag-iisip sila, oh, bakit umaalis yung advertiser kung nagiging number 1 kayo? Yun nga, bakit nag-aalisan? 'Di ba? Kasi kung talagang kampante sa inyo yung mga advertiser, hindi para umalis yan. May nakikitang problema yan. 'Di ba? Dilipat po sa EAT. Ay nako, Diyos ko po. So anyways, ito pag-usapan natin kasi eto na nga, kahapon po ay naglabas po ng ilan sa mga photos and videos ang Facebook page ng Tape Incorporated kung saan meron ng tinatawag na contract signing of Itbulaga's very own idol B-pop idols. Meet Barbie, Joanna, Audrey, Swaggy, Jade, and Isabel. Ito mga nilabas sila, hindi nga natin kilala to, diba? Kasi parang parang mga bagong sibol. Kumbaga papasikatin po nila diyan po sa EAT. Ito po ay isang grupo ng mga dancers na kung saan tinatapat po nila ito sa mga Sing It girls, no? So, kahapon nga nagkaroon ng contract signing. Parang ganito yan, no? 'Di ba ang Itbulaga, ang TVJ, napasikat ang sex bomb. Napasikat ang EB Babe, 'di ba? Maraming napasikat 'yan. So, etong kabila is magpapasikat sila ng mga ganyan. Parang medyo, hindi naman natin kinokontra, no? Parang medyo, pero parang alanganin. Kasi may mga host din naman sila dyan, no? Dyan mismo sa programa nila dyan, sa Tape Bulaga. Pero hindi naman sila ganun katunog. Hindi sila ganun nare-recognize ng tao. Hindi ganun na pinag-uusapan. Di ba? Hindi katulad ng ng TVJ, yung Itbulaga pa sila, lahat ng mga baguhan na hinandel nila is umuugong ang pangalan. Si Rochelle Pangilinan pangalan di ba? Ano na yan? Katibayan na yan. Buhay na saksi. Oh. Kumbaga, dapat yung mga host nyo, di ba? Tignan nyo yung mga host nyo dyan. Bakit hindi sila tumutunog masyado?
partida na yan, may mga kilala pa diyang mga host ha, pero ang nananatiling matunog lang dyan si Buboy, tsaka si Paulo, tsaka si Yorme. Sa issue pa yun ha. Oh, diba? Sa E80 ngayon, no? Kita nyo naman, mga bago, Zombie, Atasha, at iba pa. May mga darating pa. Pero nakikilala agad. Diba? Alin ano ang pinagkaiba nyo? Diba? Nagtataka ko dito, ang dami na po nilang host sa tape. Tape Bulaga. Dami niyan ha, baka hindi na kayang pa ng mga panibago, no? Ang pinaka-tiba-tiba dito, walang iba kundi si Paulo. Kasi may bago na naman siya jojowain. No? So, ito nga, no, dahil itinatapat po sila dito po sa mga bago. Naipasok pa ni celebrity update yun, ha? Ikaw, ha? Bagong mga E80 girls, yung mga magagaling kumanta at napakagaganda, fresh din. Although puro fresh din naman yung kinuha nila sa B-pop girls. Parang parang bumubuo sila ng mga B-pop girls sa parang Korean group kasi ang parang nagte-training sa kanila. Yung Korean na dating naging hindi ko siya kilala tsaka wala akong interest na kilalanin siya. Yung dati po siyang naging host din dyan po sa E18, lagi natin siya nakikita. Tapos binigyan siya ng break, parang gustong patunayan ng tape na tama yung naging desisyon nitong Korean na to na magstay sa kanila, no? But anyways, tignan na lang natin. Itatapat yan sa Sing It Girls, yung B-pop idols po nila. At tingnan din natin, in the end, sino ba talagang aalisin? Kasi napakarami na po nila. Kaya nga hinati-hati na sila ng days, diba? So, kayo na po ang humusga. At dahil dyan narito ang ilan sa mga komentong napili natin mula naman sa ating mga legit viewers and subscribers, patungkol sa issue ni Zombie. Sabi po ni Librado John Mar, bobo lang yung taong mag-iisip na o-operan siya ng ibang noontime show. Anong rason? Yan. So, ito naman po ang isa sa mga POV. I think that's fake news po yun. Wala po talaga nag-o-offer sa kanya. May movie po siya, yes, na ginagawa or nagawa. Sa ngayon po kasi parang floating pa rin kasi si Zombie, diba? Wala pang nakakaalam. Sabi ni Lolita... Pero tingin ko kahit naman operan siya, kung magkatotoo man yan, no? Hindi tatanggapin ni Zombie basta-basta yan. Foreign yan at medyo hindi rin magandang financial, kaya grab niya ang mas malaki ang bayad. Hindi na niya naiisip paano siya nakilala. Malaking bagay ang E80 sa career niya. But may movie o other offers, not a big deal. Di siya marunong magtagalog. Medyo comedy yung bulol sa Tagalog. Charing toge ang reason. Baka kalahati ng hagdan maakyat mo toge. Ngayon. So, parang kasing marami pong nagalit nung kumakalat po sa social media platform na si Zombie nga di umano ay tinanggap na yung offer ng ibang noontime program. Pero as of the moment, parang sabi nga ng ilan, sino daw ba ang mag-o-offer ka Zombie? Kasi, kumbaga, di pa rin naman talaga siya kilalang ganun kakilala eh. Although marami na po siyang followers dun po sa kanyang social media platform like Facebook page and kanya pong YouTube channel. Pero dun po sa popularity, sabi nga ni Ma'am Lolita T, parang hanggang kalahating hagdan pa lang yung naaakyat niya. Marami pa po siyang kakaining bigas. Oo, kumbaga hindi pa kalahating hagdan. Kumbaga ano pa lang yan. Sa 7 hakbang mo, doon sa tuktok ng hagdan, no, is parang pangalawang baitang pa lang yan eh. Wala pa sa kalahati gaano kasi kapag kalahati medyo successful na ng konti yun eh. Ngayon, kung tatanggapin ni Zombie yan, syempre parang magiging stupid siya na dating, no? Diba? Nag-English pa ako. Parang ganon. Parang inuntog niya yung sarili niya sa isang malaking bato. Diba? Dahil ang alam ng lahat is, syempre, produkto siya diyan sa E80 ng TVJ. Huwag siyang magre-rely na pumasok siya ng E80 pero may mga followers siya na marami na 900k something o ano. 'Di ba? Maaaring mawala yan dahil yung 900k something na yan, ewan natin, may mga Pilipino siguro diyan, halo yan, is may mga nanonood ng E80 diyan. Sigurado yan, mga taga-ibang bansa may nanonood ng E80 diyan.
'di ba, maaaring mabawasan. 'Di ba? Pero kung tutusin, dapat ang gagamitin ni zombie ito, ang isip niya. 'Di ba? Kung gagrab ka ng isang yung malaking alok sa'yo, nang bigla mong dadakmain ng ganun-ganun na lang, baka yan ang maging mitya ng pagbagsak mo. 'Di ba? Lahat ng bagay may tamang panahon sa yung pagkilos. No, hintayin mo ang tamang panahon para sa iyo. Pero kung hindi dumating, di accept mo lang. Ganun lang 'yun. Pero kay zombie is mag-isip ka kung ikaw ay tatalon o hindi. Pero hindi naman siguro niya gagawin 'yun. No? Pero as of now, talagang nag-excel po siya sa ibang bagay. So, panoorin na lang po yung mga vlogs ni Zombie. Sabi naman po ni Yoli Bautista, thank you so much po sa ginawa niyong malasakit kay Zombie. Legit dabarkads po ako ng TVJ. And at the same time, naging followers na din ako ni Zombie kasi nakita ko yung kababaang loob na meron ang TVJ at mula sa bulsa niya, naging matulungin po siya. Kung ano man yun, sinasabi ng bashers, wala naman akong pakialam. Ang gusto lang namin makita muli si Zombie at sa inyong ginawa kahit paano maliwanagan sa amin. Maraming salamat po kasi si Zombie walang sagot sa tanong sa kanya. Kaya nakakalungkot din po. Thank you pong muli. Ayun. Kasi nga naman, 'di ba? Ang dami pong nagtatanong sa kanya, ang daming kumi-question sa kanya kung babalik pa ba siya sa EAT, kung nasan siya. Anything and everything about the sun, under the sun. Pero hanggang ngayon, wala po siyang sinasagot na any questions, no? So, hindi tuloy natin malaman kung babalik pa ba siya or hindi na. Pero sabi ko nga sa inyo, diba, if ever na hindi na po siya makabalik sa EAT, meron naman po kayong yung mga fans po ni Zombie, pwede niyo siyang panoorin doon po sa kanyang social media platform, which is yung kanyang Facebook, yung kanyang YouTube at yung kanya pong Instagram. Ayan. Hindi ko lang alam kung may Twitter po itong si Zombie Toge Pero hanggang ngayon, ano pa rin. Kumbaga siguro kaya hindi nagsasalita si Zombie sa mga tanong dahil ayaw niyang pangunahan yung magiging desisyon. Kasi baka mamaya may sorpresa o may paggawa sa kanya na gano'n. Siyempre malalaman. Di natin alam. Di ba kaya pina-private muna ni Zombie yan? Siya, active pa rin naman siya sa mga social media platform niya. No. So, thank you, Ma'am Yoli Bautista. And another comments, magbasa pa tayo. Sabi ni Miss Marie Floral Alarcon, maraming hindi inuunawa si Zombie. Maraming mga mapanghusga kay Zombie na kababayan natin. At kinukumpara nila lagi, hindi nila iniisip na hirap pa si Zombie sa language na Pilipino. Kaya dapat unawain at i-appreciate ang kakayahan niyang ipakita. Kaya niyang pinapakita while in EAT at masyadong mapanghusga at makitid ang mga pangunawa ng ibang Pilipino towards Zombie. Sana lang, wag silang ganun. Respeto nila kahit hindi si Zombie Pilipino. Ayun. Oo, dapat ganun. No? Siyempre, iiba kasi. Kung makapang-bash, lalong-lalo na nagsisimula pa lang si Zombie, hindi ka agad maaano yan. Diba? Hindi naman ka agad magaling. Diba? Nagsisimula pa lang, dapat iniintindi nyo. Yung iba kasi, yung mga bashers lang naman ng EAT ang gumagawa niya. Diba? Tama naman po yung sinasabi ni Ma'am Marie Flora Alarcon. Let's respect one another. Kung ano man po yung kalalagayan po niya, ano man po yung kanyang estado ngayon, irespetuhin po natin. Yun naman po talaga ang pinakamagandang karakter ng isang Pinoy. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Celebrity Updates. Ayan, mga katunay kayo, anong masasabi nyo dito sa video na ating napanood at binigyan ng reaksyon mula kay Celebrity Updates? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.